isang pinagpalang linggo po ng umaga sa buhay po ng bawat isa. Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tunay nga po na napakabuti ng Lord, di po ba? Ang araw po ngayon ay sobrang bilis kung napapansin po ninyo. Yung September parang pinilas lang na libro. Ngayon yung October, anong petsa na po tayo? 20 na. Talaga pong bilis ng Panginoon ang araw. Amen. Baka daw po pag pinatagal, kundi lang daw ang maligtas. So kailangan pabilisin ng Lord ang araw. Amen po. So ilang araw na lang po, Pasko na. Aalalahanin po natin ang kanyang kapanganakan. So talaga pong dapat lagi na po tayong nagbababad sa presensya ng Lord, nagpupuri, nagpapasalamat, kasi yun po yung importante, amen. Yun po yung magpapalakas sa atin, yun po yung magsusustain sa atin sa araw-araw po nating buhay. Manatili po tayo sa pag-ibig at sa kalinga ng Panginoon. Amen. So ngayon po ay darako na po tayo sa opening prayer. Pangungunahan po tayo ni Sister Irma Kayanan at ng worship team. So Jesus, this morning, oh God, we want to thank you for always being with us, oh God. Thank you for always giving us you, oh Jesus. And thank you for your unconditional love, oh God. We worship, we honor your name, oh Jesus, this morning. So under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. A promise of love, where my heart is safely undone.
So Jesus, hallelujah. We worship you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ikaw lamang ang aming kaligtasan, Panginoon. Lord, hindi kami lalayo sa iyo, Diyos, sapagkat sa piling mo lamang kami nagiging ligtas, Panginoon. Lord, sa iyo nagmumula yung buhay, yung kalakasan, yung hininga, Panginoon. Lord, maraming salamat na sa bawat araw, Panginoon, nagigising pa po kami, Panginoon, na may buhay, may kalakasan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo na patuloy na ipinararanas sa mga anak mo. Maraming salamat, God, sa pag-ibig at walang hanggang pagmamahal na lagi naming nararanasan sa bawat araw, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na sa lahat ng sitwasyon, sa bawat panahon, Panginoon, Ikaw ang Diyos na mabuti, Ikaw ang Diyos na sapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, hindi ka nagkukulang, hindi ka nagbabago mula noon hanggang ngayon. Kaya po, God, patuloy ka naming pupurihin at patuloy ka naming sasambahin sa aming mga buhay. Lord, dumaan man po kami ng iba't ibang pagsubok pero hindi namin naramdaman na iniwan mo kami, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan na laging nakikinig sa lahat po ng aming mga panalangin. Napakarami mo na pong ginawa sa aming buhay. Napakarami mo na pong panalangin na tinugon, Panginoon. Kaya po sa buhay namin, hindi po kami lalayo sa iyo, Panginoon. Kaya sa oras mong ito, patuloy po, God, na nagpapakumbaba kami, Panginoon. Inaamin namin na marami kaming mga kahinaan, mga pagkukulang, Panginoon, mga kasalanang nagagawa, naiisip na sasalita na hindi po nagbibigay lugod sa iyo. Kaya po, God, hinihiling po namin sa umagang ito na pakahugasan mo kami at linisin ng dugo mong banal, Panginoon, upang Lord, sa pagsamba namin sa iyo, Panginoon, ay maging karapat dapat po kaming lahat, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sapagkat yung kahabagan mo, Panginoon, ay laging nandyan. Natatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Lord, minsan pa dinadalahin ko po sa iyo, O God, na ang gawin ito, Panginoon, nagawain mo, Panginoon, ay patuloy mo nga po, God, na basbasan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Lord, dalangin namin sa aming pagpupuri, Panginoon, ay maramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon. Lord, yung presensya na magbibigay lamang ng kagalakan lagi sa aming mga puso, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na lahat ng itatayo mo sa umagang ito, Panginoon, pakapuspusin mo nga po, Panginoon, yung aming mga puso, O God. Lord, paghariin mo nga po ang aming mga buhay, Panginoon. Yung lagi-lagi ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu po ang maging gabay namin, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, alam po namin hindi kami makatatayo kundi dahil sa iyo, Panginoon, dahil sa biyaya mo lamang. Kaya po kami naririto at nakatatayo, Panginoon. Kaya God, sa umagang ito, dalangin namin ang magmimensahe. Patuloy nga, langisan mo nga ang kanyang mga labi. Lord, dalangin namin, lagi-lagi mo siyang i-anoint, Panginoon. Lord, yung fresh liberation, Panginoon, na nagmumula sa iyo, God, ang mapakinggan namin sa umagang ito, patuloy mo siyang i-bless, Panginoon. Lord, dalangin din po namin ang lahat ng itatayo mo, God, na patuloy, Panginoon, na yung malinis na puso, Panginoon, ay ipagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. At magamit mo kami, mightily, powerfully sa iyong basan. At Lord, ang dalangin namin, lagi-lagi, Panginoon, Ikaw lamang ang bigyan namin ng karangalan, kaluwalhatian, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi kami makita, kundi Ikaw ang maitaas namin palagi sa aming mga buhay. Lord, dalangin namin lahat po, God, na makakasama namin makasasamba sa live stream, Panginoon. Dalangin namin po, God, na patuloy mong katagpuin ang bawat panalangin nila, Panginoon. Patuloy na strong faith, Panginoon, ang dumaloy sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, patuloy ka naming paglilingkuran habang kami nabubuhay, Panginoon. Patuloy ka naming sasambahin pagkat Ikaw yung Diyos na laging mabuti, laging tapat sa aming mga buhay kailanman. Kaya sa iyo lamang namin lagi ibabalik, Panginoon, ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. Thank you, Amen! Jesus. A blessed Sunday, church! Handa na ba tayong magpuri at magsaya sa piling ng Panginoon? Amen! Let's continue to praise and worship the Lord, for He is good and His love endures forever.
Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's sing. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond a curse, for His promise will endure, that His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrows, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's trade our sickness. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Let's sing. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Say, we say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Hallelujah. Tunay kang napakasayang magpuri sa iyo, Panginoon. Tunay kang kami iyong pinagaling na. Yes, Jesus.
So Lord, tunay nga, O Diyos, na sa umaga na ito, patuloy ka naming pinupuri, O God. Patuloy ka naming pinasasalamatan, Panginoon, sapagkat ang katapatan mo sa aming mga buhay, O God, ay walang hanggan, Lord. Kaya't damhin mo, Panginoon, ang awitin na alay namin na ito na para lamang sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. So God. So Jesus. We worship you, O God. We honor your name, O Jesus. Hallelujah. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay mapupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y itanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, dakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang harangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan,
Itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, Jesus. Tunay nga, Panginoon, ng kadiklaan mo, O God, ay hindi mapapantayan ni naman, O God. Sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon, palagi kang nariyan, O Diyos. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, O God. Kahit patuloy ka namin nga awitan sa oras na ito, Panginoon. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas, O Diyos, O Diyos. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dahilain ka sa buhay ko, aming Ama. Oh, dahilain ka, Panginoon. Diyos ka sa amin. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas, O Diyos, O Diyos. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon,
sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di magbabago, di magbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandig ka, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Yes, O God, sa lahat ng panahon, pupurihin ka namin, sasambahin ka namin. Sa lahat ng panahon, paglilingkuran ka po namin. Ikaw lamang ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng hininga at lakas. Nabubuhay kami sa mundong ito dahil sa inyong biyaya at grasya. Sa pong pribilehiyo na nabubuhay pa kami, O Diyos. At ang nalalabi naming buhay sa mundong ito ay ipaglilingkod po namin sa inyo. Diyos kayong hindi nagbabago, nagre-restore, O Diyos, nagre-revive. Gayon na lamang ang pag-ibig mo sa sangkatauhan. Nialay mo kaysa sa mga anak na sa Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Salamat sa kabanal-banalan dugo ni Jesus na tumubos, naglinis, nagpatawad sa aming buhay, sa aming mga angkan, sa buong body of Christ. Ang sabi po sa 1 John 2:2, si Jesus ang handog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng sangkatauhan. Kayo'y Diyos na hindi nagtatangi, gusto niyo pong maligtas ang lahat. Salamat, we are washed by the blood of Jesus. We are saved, we are healed, we are free. Thank you for the gift of faith. Padaluyin niyo po ngayong umaga sa buhay po ng bawat isa. Huraba sakakanda sikaraba. Thank you for the anointing of the Holy Spirit. Wala po kami magagawa kung wala ang banal na Espiritu na siyang pumapatnubay, gumagabay sa aming buhay. Nagiging overcomer kami kapag ang Holy Spirit ang siyang nagmamaniebra ng aming buhay. Thank you, Holy Spirit. Sukuraba kakanda. Thank you for the gift of the Holy Spirit. Thank you for the fruit of the Holy Spirit. Kami po'y nagpapakumbaba, O Diyos, tulad ni Jesus, na bagaman siya ay Diyos, ay nagpakumbaba. Ang lahat ng meron kami, ang lahat ng karunungan, kaalaman, kaloob, ito po'y galing lamang po sa inyo. Salamat na pinagkalooban nyo kami ng mga kakayanan, kaloob. Ito po'y dahil po sa inyo. Kaya karapat-dapat po kayong purihin, karapat-dapat po kayong itaas. Katagpuin nyo ang bawat isa. Lalo na po yung mga nalulungkot, pasayahin nyo. Yung mga may sakit, pagalingin nyo. Yung mga walang relasyon sa inyo, magkaroon ng relasyon sa inyo. Yung mga nanghihina, palaksin nyo. We speak restoration, we speak revival, we speak salvation sa bawat makikinig. We speak freedom sa bawat makikinig. In Jesus' name. Jesus, your name is power. Jesus, your name is might. Jesus, your name is healing. Jesus, your name will break every captives. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over body of Christ. We declare that Jesus is Lord over our family. Napakabuti mo. Kami po'y sisidan lamang, instrumento lamang, at ang araw na ito'y araw ng tagumpay. Hindi lamang kami lahat ng church sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa. Salamat sa mga kaluluwang dinala nyo para sumamba, magpuri, hanapin ang inyong kalooban at magtagumpay sa mundong ito. In Jesus' name. Maraming salamat po. We are blessed.
anoint us, consecrate us, empowered us, ang buong body of Christ at ang mga pamilya ng bawat isa. Pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. So po ay amen. Glory to God po. At sabihin mo sa iyong katabi, palalaksin ka ni Lord ngayong umaga. Amen. So, glory to God po dahil tayo po'y nagpapatuloy. Sa kabila na maraming pakikibaka sa mundong ito, salamat po sa gift of faith. Kailangan po natin yung pinag-aralan natin noong nakaraang Sunday. So, kalooban ng Diyos na maging malakas yung ating pananampalataya. Kasi po, kung wala tayong pananampalataya, ang sabi po sa Hebreo 11 verse 6, hindi malulugod sa atin ang Diyos. So, yun po yung mandate. Sabihin mo sa yung katabi, mandate. Amen? At tayo naman po i-balance. Sabi ko po noon, yung godly character at saka yung spiritual gifts, pinagsama po yun. Pwedeng may pananampalataya ka, kulang ka naman sa pag-ibig. Pwedeng may pag-ibig ka naman, kulang ka naman sa pananampalataya. Kaya yung fruit of the Holy Spirit, yung 9 fruit of the Holy Spirit, yun po yung godly character. Yun namang gift of the Holy Spirit, ito po yung power gifts, revelation gifts, na kailangan natin yun kasi yun nga yung armas na ibinigay po sa atin ng Diyos. Para may nag-e-echo. Hello? Okay naman, no? Praise God. So, salamat po sa inyong pag-share dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, sapagkat napakahalaga po ng may naliligtas na kaluluwa. Yung isang kaluluwa na maligtas, nagagalak po ang langit. Amen? Hindi man po tayo nakakapunta, nakakapag-mission sa ibang lugar, pero kapag nag-share ka, para ka rin nag-mission. 2 araw po, nagpunta po dito mga misyonero sa panguna po ni Bishop Ariel Aconya. So, talaga sila nasa mission sa Thailand. Pero ang mga disciple nila, mga Amerikano, iba-ibang lahi. Pero Pilipino po yun. Amen? Dahil sumunod siya sa panawagan ng Diyos. Isa po siyang apostol. Meron siyang revivalist anointing. So, ini-encourage siya na ang mga mananampalataya ay magpatuloy. Sapagkat ang purpose sa atin ng Diyos, kaya tayo pinanganak para mahalin siya. Amen? Kaya sinamba natin siya ngayong umaga. Pinuri natin siya. Pangalawa, nilikha tayo ng Diyos para mahalin ang kapwa. Kaya, ang tawag doon paglilingkod. Amen? Yun po yung the greatest commandment. Mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa. So, kaya po napakahalaga na isa sa purpose ng Diyos ay i-share natin ang gospel. So, ngayon pong umaga ay ang tatalakayin ko po ay process of personal revival. Ano ba yung proseso? Kasi tayo po ay nangangailangan lagi ng revival. Amen. Mali po yung sinasabi ng iba na, ligtas na ako. So, maling katuruan po yun. Ang tawag po doon, universalism. Amen. Ibig sabihin, yun ay ang kanilang doktrina, pag ligtas ka na. Pero nasa mundo pa tayong ito. At nakikibaka tayo, lalo na po ang Kristiyano, hindi tayo pwedeng paisi-isi. Amen. Kaya nga, binabanggit lagi ni Pedro, magbantay kayo at manalangin. 1 Peter 5:8. Dahil ang diablo na kaaway nyo ay mahanap na masisila. So kaya, lagi tayo nagbabantay, lagi tayong presence of mind bilang Kristiyano, dahil ang buhay Kristiyano pakikibaka. Hindi pwedeng defensive laan tayo. Amen? Hindi pwedeng salaglaan tayo ng salag. Kaya nga yung spiritual weapon na ibinigay sa atin na
sinabi ni Pablo, hindi po puro pandepensa yun, may pang-opensa po yun, yung sword of the Spirit. Ano ho? Hindi lang ang belt of truth, hindi lang ang breastplate of righteousness, hindi lamang gospel shoes of peace, hindi lamang shield of faith, hindi lang helmet of salvation, may panangga rin yun. Amen? Ito po yung sword of the Spirit. At yun yung salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, magkabilay talim, nahahalongkay niyan. Ang kalagayan ng tao, at nakaraan ng tao, at yung patutunguhan ng tao. Dahil powerful po ang salita ng Diyos. Ngayon, ang topic natin ay process of personal revival. At alam natin, kaya ito'y tinuro ko po, kasi po, lagi, araw-araw nga, dadaan talaga minsan manghihina tayo. Amen. Kasi nasa Bible po yan eh. Di ba, ang sabi po doon sa Pahayag 2:4, sabi po doon ay, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo nung unang ka sumampalataya ay nalalamig na. Dumarating yung palalamig. Di ba, noong nakaraang linggo, pinag-aralan natin si Elias, kahit siya nagpapababa ng apoy, kahit siya ay bumubuhay ng patay, natatalo niya yung mga mahigit na 450 na propeta, pero na-discourage siya, gusto niya na mamatay. Pero nag-intervene ng Diyos, muli siyang inirestore, muli siyang pinalakas, inirevive siya kasi marami pang tao ang paglilingkuran niya. At gagamitin pa siya ng Diyos. Amen? Kaya nga mahalaga na yung revival dapat araw-araw yan eh. Ano, di ba sabi po doon sa Levitico 6:13, araw-araw ay gatungan nyo yung altar. Huwag nyo hahayaang mamatay yung apoy sa altar. Ang altar po, puso natin. Kaya doon ay binabanggit na araw-araw, kada umaga, sabi doon ay huwag hahayaang mamatay ang apoy. Amen? Ibig sabihin, gusto po ng Diyos, lagi tayo revive. Kahit tayo dumadaan ng pagsubok, hindi mo mawawala yan eh. Pero pilitin pa rin natin ma-restore tayo. Amen? So, tayo po'y nasa last day, di ba? Kaya nga sabi po doon sa Mateo 24 verse 12, ang kasama ay lalaganap. Yung mga nangyayari ngayon, huwag na po tayo magtaka, nakalagay po yan sa Mateo 24. Sabi doon sa Mateo 24 verse 12, ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. So talagang kailangan lagi tayo restore. Amen? Hello? At di ba, sabi nga, kahit si Timothy, binanggit din niya, na sa huling panahon, sabi niya sa 2 Timothy chapter 3, verse 4, sila'y magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Yan daw po ang mangyayari sa mga tao. Pero salamat, meron tayong anointing of humility. Amen? Talagang sa biyaya at habaglaang at grasya tayo ng Diyos, umaasa. Pwedeng malakas ka bukas, ngayon pwede kang hindi mo alam. Iba yung anointing kahapon, iba ngayon. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin yung anointing ko nung linggo, yun din ang anointing ko ngayon. Tayo nakadepende lamang sa power ni Lord. Amen? Nagbabago po ang panahon, nagbabago ang sitwasyon. Noong nakaraan, wala kang sipon, hindi mo alam, mamaya nagkaroon ng sipon. Pero dadaan lang yan. Mawawala din yan. Amen? Kasi nasa lupa pa tayo eh. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, dadako po tayo sa text. Napakasimple naman po ng pag-aaralan natin ngayong umaga. Ano ho? Yung process ng personal revival. Kasi nga, darating yung time na manlalamig tayo, manghihina eh. Amen? Manlalata. Pero ito lang ang nakita ko. Ano ho? Kaya ko napili ang verse na ito. Ay personal experience ko po ito. Amen? Isang verse lang. Dito natin kukunin yung mensahe. No? Sabi po rito sa 2 Chronica 7 verse 14. 2 Chronica 7 verse 14. Sabi po rito, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. At muli kong ibabalik. At muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen? Noong time na ito, walang ulan noon eh. Amen? Tagtuyot. Hello?
Pero may Diyos na nagpapaulan. Paulanin tayo ng presensya niya. Amen? Hello? Para ma-revive tayo, ma-restore. Kaya lang may proseso. At yun lang. Yun lang. No, napakasimple. Sabi mo sa kaptabi, napakasimple. Yung gagawin natin, no, yung process. May 3 puntos yan, no. Kasi mababasa nyo doon sa huli, nagkaroon ng restoration. Amen? Nagkaroon ng revival. Pasasaganain ko muli ang kanilang lupain. Marahil tuyo tayo sa spiritual. Amen? Marahil tuyo tayo sa financial. Marahil tuyo tayo sa physical. Marahil tuyo tayo sa emotional, sa mental. Pero holistic ang Diyos kapag siya ay kumilos. No, sabi po sa Isaiah 55 verse 8, ang kaisipan ng Diyos, hindi natin kaisipan. Ang kanyang pamamaraan, hindi natin pamamaraan. Kaya wala tayong magagawa kundi dumepende sa Kanya. Amen? How to process our personal revival. Number 1, humble and pray. Amen. Diba? Basahin natin uli yung 2 Chronicle verse 7, chapter 7, verse 14. Ngunit, kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba at manalangin. Hanggang doon muna. Amen? Actually, ito, pag sinabi po na gusto ko pong ipaliwanag po yung ibig sabihin po ng personal revival. Ano ho? Pakibalik nga, Ate Isabel, doon sa kanya. Yan. Definition ng personal revival. Sabi po rito, number 1, ibig sabihin po niyan, relationships are restored and believers return to their first love for Christ. Amen? So, yun po yung personal revival, yung dati nating pag-ibig. Dati, di ba, in love tayo sa Diyos. Tapos ay parang nawala yun. Yung sinasabi sa pahayag 2:4 na hindi mo na ako mahal kagaya nung dati. Amen? Hello? Ang personal revival, ibig sabihin po niyan ay inire-restore yung dating init ng pagmamahalan. Amen? Hello? Yun ang ibig sabihin ng revival. Yung dating first love natin sa Diyos. Pinag-iisa tayo. Amen? Kung nalayo, bati na tayo. Amen? Hello? Lord, bati na tayo. Sabihin mo siyang katabi, bati na tayo. Amen. Yun ang ibig sabihin nun eh. Nire-restore po yung relationship. Dati hindi ka nagpe-pray. Pero dati grabe ka nung mag-pray. Kahit sa CR, kahit sa bahay. Walang oras. Gusto mo talaga masolo mo ang Diyos. Amen. Siyempre ngayon, maingay na mundo. Sa mundo, marami ng tukso, lahat, nawawalan ka na ng panahon sa Kanya. Amen? Yun ang ibig sabihin ng personal revival, ma-restored, yung dating init ng pagmamahalan. Pangalawa, revival is the restoration of God's presence to His people. Yung dati, napaka-sensitive natin sa presence ni Lord, yung sa Holy Spirit, nandun yung conviction, nandun ang kaunting diferensya, para nag-aalala ka. Baka may nasabi akong mali, baka ako ay mali yata yung ginawa ko. Napaka-sensitive natin, di ba? Di ba pagka first love, ganun, kailangan text ko, kailangan tawagan ko siya. Baka nasaktan ko, baka may mali ako nasabi. So, kasi yon ay ibig sabihin may conviction yung Holy Spirit, madali tayong makumbikta. Amen? Nung araw, di ba, pagka ang presence, ayun ang katibayan kasi na tayo ligtas mayroong conviction Kasi tinatakan tayo ng Banal na Espiritu Hindi natin pinagwawalang bahala yung mga bagay na alam nating mali. Kundi gusto nating maayos, gusto nating yung pang gusto nating payapa, yung gusto natin yung bang malinis ang puso. Amen? Di ba? So, yun po yung ibig sabihin. Revival is the restoration of God's presence to His people. Pangatlo,
is the refreshing that comes to our soul that brings joy and peace. So merong tayong, pagka yung revival talaga, may kapayapaan tayo, may joy. Kahit may pagsubok. Kahit minsan, dinidikitan tayo ng mga sipon, ubo, pero may kapayapaan pa rin, may inner peace pa rin, may inner joy pa rin. Amen? Kasi alam natin, kasama natin ang Diyos. Ang tagumpay ng tao kasi, lalo na mananampalataya, yung ramdam mo na kasama mo ang Diyos. Kahit may pagsubok. Amen? Pagka kasi alam mo yung kasama mo ang Diyos, hindi ka, kahit kamatayan, hindi ka natatakot eh. Parang si Shadrach, si Meshach, si Abednego, kahit sila ihulog sa pugon ng apoy, alam nila na kasama nila ang Diyos. Kahit si Daniel, ihulog sa kulungan, kasi alam nila kasama nila si Lord eh. Amen? Hello? So, meron joy, may peace na tinatawag. So, balik po tayo dun sa unang puntos. How to process our personal revival. Number 1 po ay humble and pray. So, siyempre, napakahalaga po ng pagpapakumbabaan ho. At wala naman talaga tayong may pagmamalaki sa mundong ito eh. Amen? Wala. Wala tayong, di ba, yung nangyari kay Job, sa isang, makikita natin, pag nawala pala yung protection ng Diyos sa atin, sa isang idlap, pwede palang mawala ang lahat ng bagay. Kaya, ang tinuturo sa atin ng Diyos, lagi tayo magpakumbaba, umasa sa Diyos. Lord, salamat, yung nalalabing buhay ko po ay ipaglilingkod. Salamat po, nakakalakad po ako. Salamat po, nakakakita ako. Salamat po, nakakahinga ako. Salamat po, nakakalasa pa ako. Salamat po dahil may talento ako. Kaya ko pang mag-isip ng tama. Kaya ko pang ipagamit ang talento. Amen? So, kapag tayo nagpapakumbaba at dumidepende sa Diyos na nanalangin, ibubuhos naman ng Diyos yung ulan. Amen? Ibubuhos niya yung grasya at hapag. Yung lakas, talino. Kahit ayaw mo, bibigyan ka ni Lord. Kasi alam na ng Diyos yung puso mo eh. Nakita na ng Diyos yung puso mo eh. Alam ng Diyos mapagkakatiwalaan ka eh. Alam ng Diyos na hindi lang sa sarili ang iniisip mo eh. Amen? Kaya nga kahit hindi mo hingin eh. Totoo po yung Mateo 6:33 eh. Amen? Basta ginawa mo yung kanyang kalooban, bahala siya. Papadala siya ng destiny helper. Papadala siya ng mga tao na makakasama mo para maisagawa ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya lahat yun, holistic yun. Spiritual, physical, emotional, mental, social, financial. Kapag tayo nagpakumbaba na nalangin, ay na dumidepende lang sa Diyos, ay ibibigay niya lahat yun. Example po sa Biblia, di ba? Kita niyo po, yung isang karakter sa Bible na may relasyon, napakaganda ng relasyon sa Ama, pero siya po ay nagmalaki, akala niya, kaya niya na humiwalay siya sa Ama. Di ba yung story ng prodigal son? Akala niya, kaya niya na eh. Kahit wala akong connection yan, kahit wala akong relasyon yan, okay lang. Kaya ko kahit walang nangangaral sa akin, kahit walang nagtuturo sa akin, kaya ko. Kahit walang nangangalaga sa akin, kaya ko. Amen? Ganun ang mga tao eh. Magaling ako, marunong ako. Pero ganun po yung nangyari doon sa prodigal son. Sabi po rito sa Lucas 15 verse 17, 19, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y mamamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. Ano ho? So alam naman po natin na ang story po nito ay, di ba, hindi na gasgas na po ito dito, ano ho? Yung story ng prodigal son. Pero ang maganda roon, na-restore ulit siya.
Amen? Na-revive uli siya. Amen? Kaya nga sabi po rito, humility brings realization. Amen? Kaya kapag tayo nagpakumbaba, amen, ma-realize talaga natin yung ating kakulangan, yung ating kahinaan. Amen? Kaya ano mapag-isip-isip ng alibughang anak, ay ako pala mayaman eh. Amen? Yung akong tatay ko pala ay maraming katulong. Ba't ako magpapakahirap dito? Nagkaroon ng realization. At syempre, nasa verse 17 po yun di ba? Napag-isip-isip niya. Pangalawa po, nagkaroon siya ng compassion. Inamin niya, talaga palang hindi ko kaya na hiwalay ako sa Ama. Amen. Kaya pag tayo po hiwalay sa Diyos, amen, wala po tayong magagawa. Kaya dapat ang iingatan natin yung relasyon natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at pananalangin. Amen? Kasi nandun ang buhay doon sa relationship na dapat siya yung una. Amen? Karoon siya ng, sabi niya, babalik ako sa Ama, sasabihin ko na nagkasala po ako sa inyo, at sa Diyos, hindi na po niyo ako karapat-dapat at tawaging anak. Amen? Pangatlo, action. Umuwi siya. Amen? Umuwi siya at malayo pa inatanawan na siya ng Ama, niyakap, minahal. Bakit? Ang Diyos po'y pag-ibig. Amen? Kahit po tayo layo ng layo sa Diyos, ang Diyos naman lapit po ng lapit sa atin. Kaya nga sabi niya po doon sa Roma 11:29, ang Diyos hindi nagbabago ng isip sa mga kaloob at pagkakatawag sa atin. Ang gusto po ng Diyos, magana po yung purpose niya sa ating buhay. Kaya nga tayo po pinanganak. Gusto niya, makita natin yon, madiscover natin yon. Amen? Matuklasan natin yung, ano ba ang purpose ng Diyos sa buhay ko? Ba't ako nabubuhay sa mundong ito? Nung araw po, kaya po ako natuto ko mag-drugs, barkada, walang direction ng buhay ko. Kasi hindi ko alam ang purpose ng Diyos sa buhay ko Amen? Pero nung tinanggap ko na si Jesus bilang Panginoon, may nag-share, may nagmahal, may nagmalasakit, may nag-pray, nakita ko ang purpose. At yung nalalabing buhay ko po, ay dito ko na inilalaan. Amen? Para i-share ang gospel. Amen? Ini-encourage nga po kami ni Bishop Ariel na pumunta sa Thailand. Sabi ko, magkapadala na lang ako. Yung mga misyonero. Kasi kailangan po talaga na mahalaga yung kaligtasan ng tao. Kasi mahal ng Diyos sa mga tao. Amen? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya inialay niya ang kanyang kaysa isang anak na sa Jesus upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po malapit na po ang Pasko. Amen? Yun yung kung bakit tayo nagdiriwang ng Pasko. So, number 1, ang process ng personal revival, lagi po tayo magpakumbaba, manalangin. Magtapat sa Diyos. Lahat ng ating gagawin, isanggunin natin. Kasi mahirap po yung sakalaan tayo lalapit pagka malaki na ang problema. Ngayon, hanggang maaga, dapat nga kung kailan ka payapa, kung kailan ka pinagpapala, kung kailan ka bless, lalo ka doong kumapit, magpakumbaba. Alam niyo po, sa totoo po yan, pagka may blessing dumarating sa akin, tinatanong ko si Lord, bakit bibigyan mo ako ng blessing na ito? Tinatanong ko po si Lord, ano ba ang purpose mo dito? Yung totoo po yan. Saan ko ba gagamitin to? Kasi alam ko na kapag hindi natin na-handle ng maayos, yung mga biyaya ng Diyos, pwede rin yan na maging hadlang at maglayo sa atin sa Diyos. Pero kung ang motibo ng ating puso para parangalan siya, igagad tayo ni Lord. Amen? Kaya po, yun po yung number 1. Ano po yung number 1? Humble and pray. Kagaya po nung, ano nangyari doon sa libughang anak? Yung lahat na nawala sa kanya, binalik. Amen? Suutan to ng damit. Patayin ang pinatabang guya. Suutan ng singsing. Kasi, nire-revive ng Diyos, nire-restore Kung tayo naman po ay yung mga nakaraan natin, hindi maganda, ang mahalaga ngayon. Mahalaga, bumabawi tayo, bumabangon. Amen? Kasi po, ang buhay, kailangan nakapokus tayo sa hinaharap. Yung nakaraan, tapos na. Kaya nga sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3, verse 12 to 16,
Hindi ko inaaray ako'y ganap. Para ba sinasabi ni Pablo, hindi ako perfect. Pero ginagawa ko ang lahat para maging makatwiran, lumakad sa kabanalan. Amen? Ang ginagawa ko, nililimot ko yung nakaraan. At sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Amen? So dapat ganun po tayo. Nasa process tayo. At sinisikap natin na gawin yung nais ng Diyos. Palakpak po sa Panginoon. Kagaya po nitong alibughang anak, ni-restore siya, ni-revive siya. Dahil siya'y nagpakumbaba at nanalangin. So, number 2 po. Yan. Pero bago tayo pumunta sa number 2, basahin ko lang ang verse na ito para hindi po natin nalampasan na ang Diyos ay lugod na lugod sa nagpapakumbaba. Sabi mo sa katabi, ang Diyos nalulugod sa nagpapakumbaba. Sabi po rito, Santiago 4:6, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. So, lagi pong ito po yung kagandahan na nakakapakinig tayo ng salita po ng Diyos. Number 2, ulitin ko, isang verse lang ito, yung process of personal revival, number 1, magpakumbaba at manalangin. Ito po yung number 2. Ulitin ko yung 2 Chronica 7 verse 14. Sabi po rito, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Number 2, seek God presence. Dapat uhaw tayo, gutom tayo lagi sa presensya po ng Diyos. Kasi pagka po nandun ang presensya ng Diyos, makikita natin ang ating karumihan di ba? Makikita natin yung ating mga pagkukulang kapag grounded tayo ng presence ni Lord. Akala natin tama na tayo, pero pag nandun yung presence ni Lord, ang dami pa pala nating dapat ayusin, ang dapat nating pagkukulang. Amen? Kasi, yung inire-reveal ng Diyos the Lord reveal our condition. Kapag na-encounter natin yung presence ni Lord, inihayag talaga ng Diyos yung totoo nating kalagayan. Tanungin niyo po yung mga tao. Di ba, lagi nilang sasabihin karaniwan, ay, okay lang ako. Amen. Pero totoo, may mga problema po ang tao. Amen. Yung katabi mo, maganda lang ang bag niyan, pero may pinagdadaanan yan. Amen? Hello? At lahat tayo po ay may mga pagsubok sa buhay, pero kailangan nating hanapin palagi yung presence ni Lord. Sabi dito, benefits when we encounter the presence of God. So, number 1 ay acceptance. Nakikita natin yung ating sarili. Amen? Tignan niyo po, sa Isaiah 6:5, ito'y na-encounter ni Isaiah yung presensya ng Diyos. Amen? Sabi po ni Isaiah 6:5, sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako'y isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. So, nung ma-encounter niya ang presence ni Lord, nakita niya yung kanyang sarili. Kawawa ako. Amen? Sabi pa nga niya doon sa mga susunod na verse, marumi ang labi ko. Amen? Pero ang galing ni Lord, di ba? Dinampian siya ng baga ng Keruben. At ang sabi ng Diyos, pinatawad na ang lahat ng iyong kasalanan.
Bakit na-encounter niya yung presence ni Lord? Number 2, benefits when we encounter the presence of God, hear the voice of God. Marinig talaga natin eh. Pagka ang presence ni Lord ay nasa ating kalagitan, clear, marinig natin yung gusto ng Diyos na sabihin sa atin. Tayo po rito sa Isaiah 6:8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Bakit? Alam niyo po, isang sandata, weapon ng Kristiyano kapag tayo nakakarinig sa Lord. Ang buhay Kristiyano kasi hear and obey eh. Hear and obey. Sabi mo sa katabi, hear and obey. Nagpe-pray tayo, nagpapakumbaba, hinahanap natin ang Diyos. Pag narinig natin ang kanyang tinig, yun ang gagawin natin. Amen? Hello? Kaya mahalaga po yung, pag Wednesday po kasi dito, pinag-aaralan namin yung ministry, yung mga spiritual gifts. Di ba? May mga gift, merong gift of faith, merong gift of healing, merong gift of miracles, may gift of prophecy, may apostol, may prophet, may evangelist, may pastor. Mahalaga po yan eh. Kasi yung pakikinig, mahalaga na doon papasok yung magagawa natin ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po ni Isaiah 6:8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang magpapahayag para sa akin? Sumagot ako, narito ako. Kasi clear na eh, clear, di ba? Masarap pong gawin yung isang bagay na iniuutos sa iyo ng Diyos. Kahit may pagsubok, hindi naman sinabi ng Diyos, wala tayong pagsubok eh. Pero kapag nasa ilalim ka ng kalooban ng Diyos, at alam mo na ang ginagawa may kalooban ng Diyos, kahit pa anong uri ng pagsubok yan, anumang problema, aayusin ng Diyos yan. Amen? Gagawa siya ng himala. Amen? Kasi sa pagsunod may miracles. Hello? At walang pwede makahadlang. Sabi sa Isaiah 54 verse 17, wala pang sandata na ginawa na gagapi sa atin. Ipagtatanggol tayo ng Diyos. Kung yung ating ginagawa ay narinig natin kay Lord. Wala pong makakahadlang. Amen? Magkabangga-banggaan man ang mga planeta sa galaxy. Amen? Hindi tayo mahahadlangan. Kasi bakit? Utos sa atin ng Diyos eh. Kaya ganun katitibay yung pananalig ni Daniel eh. Shadrach, Meshach, Abednego. Kahit si David, kaharapin niya si Goliath kasi sinabi sa kanya ng Diyos eh. Amen? Utos ng Diyos eh. Kaya kapag ang ginagawa natin yung utos ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Amen? Kasi yung takot, yun yung hahadlang sa atin eh. Para hindi magawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen? So, pagka ang presence si Lord ay nandoon yung renew, nare-recharge tayo, di ba? Yung, pag sinabing refuel, sa mga sasakyan may tumagas na langis o kaya gasolina, kailangan refuel. Amen? At nare-restore. Ganun po yung ating spiritual na buhay. Kailangan natin hanapin ang presensya ng Diyos. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po yung process? Process of personal revival, number 1, humble and pray. Tatapat lang tayo, mananalangin. Hanapin natin ang Diyos. At, panghuli, sabi po, basahin ko lang yung 2 Chronica 7 verse 14. Ngunit, kung ang bayang ito na nagtataglay na aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. Number 3, avoid sin. Nakita niyo po doon, sinabi na, at talikuran ang kanilang kasamaan. Hello? Yun lang naman talaga ang pumipigil sa tao eh. Kasalanan eh. Kaya tayo, sa church natin, tinuturo natin yung holiness. Tinuturo din natin yung pag-ibig. Amen?
Balance po tayo. Amen? Hindi po pwedeng puro pananampalataya, wala pong pag-ibig. Kasi sabi po naman ng Biblia, ay kahit magpababa ka pa ng apoy, kung wala naman pag-ibig. Kaya yung godly character at yung spiritual gifts ay pinagsama. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito po sa Biblia ay may halimbawa at alam naman natin na ito palasak na yung istorya po ng Ninive, di ba? Dahil sa sobrang kasamaan na ng ginagawa ng Ninive, ay ang purpose ng Diyos, plano ng Diyos ay i-destroyed na. Pero mahabagin pa rin ang Diyos. Ginawa nila ito. Siyempre, personal revival, yung munang hari. Kailangan muna yung hari eh. Amen. Yung hari muna yung nagpakumbaba eh. Hello. Sabi po rito sa Jonas 3:10, nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na niya pinarusahan ang mga ito tulad ng kanyang naunang sinabi. So alam naman natin, ang dami pang mahaba istorya ito eh. Si Jonas ay talagang bantulod pa na yung pagsunod. Kinain pa siya ng isda. Amen? Nandambuhalang isda. Pero naganap pa rin ang kalooban ng Diyos. Nag-intervene pa rin ang Diyos. Kaya napakabuti ng Diyos, di ba? Si Jonas po ay ayaw na eh. Ayaw na. Amen? Suko na. Amen? Pero inaalaw lang naman ng Diyos. Inalaw ng Diyos na maranasan ni Jonas na lamunin ng dambuhal ang isda. Amen? Bakit? Ayaw ng Diyos na lumayo tayo sa Diyos. Kaya nga sabi rito, para huwag natin maranasan ang dambuhalang isda sa ating mga buhay, huwag tayong lumayo sa Diyos. Number 1. Number 2, huwag matakot sa utos ng Diyos. Yan ang nangyari kay Jonas eh. Number 3, huwag suwayin ang utos ng Diyos. Ayun ang nangyari dahil sumunod si Jonas, nagkaroon ng revival sa Ninive. Yung hari mismo nagsisi. At siyempre, pag hari ang nagsisi, ay sasabihin niya sa kanyang sasakupan, walang kakain, walang inom, mag-ayuno tayo, pati hayop. Baka sakaling magbago ang plano ng Diyos, baka sakaling magbago isip ng Diyos, hindi niya ituloy ang pag-destroy sa atin. Oo. Ginawa nila. Kasi, pag magulang ang nagsabi sa mga anak, amen. Lahat tayo magpakumbaba, manalangin, hanapin natin ang Diyos, talikuran natin ang kasalanan. Grabe, pamilya. Grabe yan. Ay may impluwensya po yung magulang eh. Amen? Pag sinanao na. Amen? Kahit manager ka, kahit supervisor ka, o may nasasakupang ka tao, pag yan yung nauna, kagaya po nung hari ng Ninive, siya mismo, nagpakumbaba na nalangin. Hinahanap niya, tumalikod. Na-revive. Ang problema pa si Jonas, nagtatampo pa. Amen? Bakit iniligtas ng Diyos yung Ninive? Amen? Ay mahabagin niya po ang Diyos eh. Hello? Sabi ng Diyos kay Jonas, ikaw ba ang lumikha ng tao? Amen? Ikaw ba ang lumikha ng punong nasa tabi mong yan? Wala kang ginawa dyan. Tumubo yan, nung uminit, natuyo. Nalungkot ka, ay ako pa kaya na lumikha sa tao ang hindi maawa. Kaya ganun po ang Diyos, nagre-revive siya, nagre-restore. Amen? Yun lang, avoid sin. Hindi naman kailangan nating i-memorize yan. Pero alam ko po ang battle, alam ko po ang battle ng Kristiyano. Alam ko ang labanan ng buhay Kristiyano. Pero may tip po ako sa inyo. Para tuluyan nating maibaon yung kasalanan, matalikuran, may payo po ako 3 bagay. How can we avoid sin? Paki-plus, yan. Ito talaga. Ako po yung matagal-tagal na rin nagpastor. Marami na po akong digmaan. Marami na po akong labanan na kinaharap. Marami ng beses patayin po ako ng demonyo, pero hanggang ngayon buhay.
At marami na po ako na-experience na karanasan mula nung tinanggap ko si Jesus. Pero ito ang nakita ko. Makinig po kayo. Kayo naririto at yung mga nasa ibang bansa. How can we avoid sin? Be filled by the Holy Spirit. Maniwala po kayo. Pag walang Espiritu, ang magmamaniobra sa atin ay laman. Hindi natin kaya. Hindi natin kayang talikuran ng kasalanan kung hindi tayo puspos ng banal na Espiritu. Kaya nga tayo sumasamba paglinggo. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nagde-devotion. Kaya babad tayo sa prayer. Kaya tayo dumadalo minsan sa mga seminar, cell group, mentoring. Kasi gusto nating mapuspos ng banal na Espiritu. Kasi kung wala po ang kapuspusan ng banal na Espiritu, lalakad ka sa laman. At magiging in love ka sa mundo. At ang palatandaan ng lumalayo sa Diyos, pag in love ka na sa mundo. Maniwala po kayo. Palatandaan nyo na lumalayo ka sa Diyos. Pero pag puspos ka ng banal na Espiritu, at sabi naman ni Pablo, Ephesians 5:18, huwag kayong maglalasing. Sikapin yung mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Doon po natin ma-overcome yung kasalanan. Paano ba ako mapupuspos ng banal na Espiritu? Bumabad ka sa presensya ng Diyos. Hanapin mo yung pagsamba. Hanapin mo ang Diyos. May nakailangan, magpasting ka. Amen? Kung nakailangan talaga na lumayo ka sa mundo, miwalay ka. Hindi ka kaya iligtas ng tao. Amen. Hello? Ay, ang problema pa naman ng tao sa bansang Pilipinas, utang na loob. Hindi pwede ako na hindi ko gawin yun kasi kaibigan ko yun, kumpare ko yun, kakilala ko yun. Pero alam naman natin mali. Pero kung ang hinahanap natin ay ang sinusunod natin ay yung instruction ng Diyos, na-empower ka ng Holy Spirit, kaya mo mag-yes, kaya mo mag-no sa mali. Amen? How can we avoid sin? Number 1, be filled by the Holy Spirit. Kung tayo nga na sinisikap natin mapuspos ang banal na Espiritu, minsan nakakalusot pa. Eh di lalo na po yung hindi. Walang relasyon sa Diyos. Number 2, be watchful. Ito yung sinasabi ni Pedro, magbantay kayo. Ang dyablo na kaaway nyo ay parang liyong umaatungal. Si Pedro po may sabi noon, 1 Peter 5:8. Magbantay kayo at manalangin. Ang dyablo na kaaway nyo, parang liyong umaatungal, lumanap ng masisila. Kaya sabi naman ni Pablo sa Ephesians 4:27, huwag niyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. So ano ba yung babantayan natin? Number 1, salita. Powerful po yung mga sinasabi natin. Ang sabi po sa Proverbs 18 verse 21, ay sabi po doon, sa dila nakasalalay ang buhay at kamatayan. Makikinabang ang magmamahal dito. Yung mga pahayag natin ng salita natin, negatibo, magdadala yan ng confusion. Yung tense pie, negatibong salita, nagdala ng takot sa Israel. Confusion. Pero yung positive declaration, si Joshua at Caleb, nagdala ng revival, restoration. Kaya nating sakupin ang promised land. Amen? Mata. Dapat bantayan natin yan. Baka dito may nanonood pa ng mga pornography. Maniwala po kayo. Dadalhin kayo niyan. Dadalhin po kayo niyan sa kalaliman ng kasalanan. Baka hindi ka na makabalik. Pero may tinuturo ang Diyos. Process of personal revival. Manalangin ka, magtapat ka sa Diyos. Amen? Pakumbaba, hanapin ng Diyos. Mauhaw sa presensya ng Diyos. Ma-overcome natin yan. Amen? By the grace of God, ma-overcome natin yan. Ay bakit sisilipin mo pa yung, alam mo naman na magkakasala ka doon, ay wag mo nang pumunta ka doon sa website na yun. Lagutin mo na yun. Kasi hadlang yan sa biyaya at pagpapala. Malalayo ka talaga sa Diyos. Kaya nga sabi po ni Pedro, magbantay kayo. Bantayan natin salita natin, bantayan natin ang ating mata. Kaya minsan, ang hirap manalangin. Bakit? Kilala natin sarili natin.
Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Kasi kaya po itinuturo ito. Maraming tao ang maliligtas dahil sa buhay natin. Amen. Marahil kaklase mo, kaibigan mo, kakilala mo. Sa atin magsisimula ang revival eh. Amen. Sa atin muna. Sa body of Christ magsisimula ang revival. Sa pastor muna. Sa magulang muna. Sa manager muna. Doon po nagsisimula ang revival. Kasi impartation po yan. Hello? Bantayan natin ang ating salita, mata, tainga. Yung napapakinggan natin. Kasi may influensya din po yan, yung mga nakikinig natin. Dapat na nakikinig natin salita ng Diyos. Safe tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, ligtas ka. Hello? Kasi pagka mali ang napapakinggan natin, tayo mismo manghihina. Subukan nyo, magkwentuhan kayo na mga negatibong salita. Pag-iwahiwalay nyo, puro kayo malata. Puro kayo lupay-pay. Amen? Epekto po, yun na napakinggan nyo. Pero pagka napakinggan natin salita ng Diyos, may revival, may restoration. Kaya be watchful. Bantayan natin. Kahit pa sino yan, kahit pa kumare mo, kaibigan, kumpare, kung alam mo mali, di, umiwas ka na lang. Kaysa saktan mo, sabihan mo, umiwas ka na lang. Amen? Hindi po masama yun. Lumayo tayo sa maling lugar. Number 3, be prayerful. Kasi, pagbabad ka sa prayer, sabi po ng Panginoon Jesus, sa Mateo 26:41, sabi niya sa mga light, mangagpuyat kayo at manalangin para hindi kayo madaig ng tukso. Amen? Ang kalaban po natin laman. Amen? Hello? Si David, isang sulyap, nagdala sa adultery. Nagdala sa pagpatay. Pero salamat, may grace. Nung siya'y magpakumbaba, manalangin. Hinanap niya ang Diyos. Tinalukuran niya ang kasalanan. Nirestore siya ni Lord. Bagaman nagkaroon ng consequence, pero nakabawi siya, nakabangon siya. Ang ganda ng ending ng buhay niya. Kaya sabi mo sa katabi, may pag-asa tayo. Kaya ko po itinuro ito para ma-maintain natin yung pagtatagumpay, pagiging overcomer sa kasalanan. Kailangan natin talaga power of the Holy Spirit. Maniwala po kayo. Kahit pa magaling ka, matalino ka, pero hindi ka puspos ng banal na Espiritu, sasablay tayo. Pero tayo, hindi tayo perfect, pero sinisikap nating lumakad sa kabanalan at katwiran. Ginagawa natin yung the best. Dahil alam naman natin na ang Diyos lang talaga ang perfecto. Kasi kapag lumalakad tayo sa nilikanan ni Jesus, diyan, revival. May restoration. Papatak po yung ulan. Amen? Ang Diyos, ang biyaya nang hahanap sa iyo. Hahanapin ka ng biyaya. Kasi alam niya, tama kang lalagyan. Tama kang sisidlan. May mga taong marirevive, may marirestore dahil sa buhay mo. Be filled by the Holy Spirit. Be watchful. Be prayerful para ma-avoid natin ang sin. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa tapos ang Diyos. Sabi ni Pablo, nagpapatuloy ako. Nililimot ko ang nakaraan. Sinisikap na makamtan ang nasa naharap. I speak revival. I speak restoration. May tinuturo ang Diyos sa atin ng pamamaraan. How to process personal revival. Number 1, humble and pray. Seek God's presence. Avoid sin. Tayo po'y tumayo at tayo po'y magpakumbaba. Lord, thank you po sa mga pamilya na pinagkaloob nyo sa iglesang ito. Salamat sa mga magulang, kabataan, sa mga nakikinig sa live stream, sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang lugar. Kami po'y nagpapakumbaba. Alam namin, hindi pa tapos ang labanan. Nasa mundo kaming ito.
Salamat po sa pribilehiyong buhay pa kami. Salamat po sa pribilehiyo na lagi pong ang pagkakataon, ang opportunity, binibigay nyo sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat, pero tinutulungan nyo kaming makabawi, makabangon. Dahil marami pang tao ang makikinabang sa buhay namin, sa aming mga pamilya, kaibigan, kamag-anak, kaklase, kasama sa trabaho. Kami po ang magiging modelo, kami po ang magiging ilaw. Kung kami malakas, lalakas sila. Kung kami masigla, sisigla sila. O Diyos, kung kami restored, mare-restore sila. Kung kami revive, mare-revive sila. We speak revival, restoration sa puso ng bawat isa. Kami po ay nagpapakumbaba. Ngayon pong umagang ito, hurabas sa kakandasi karaba, tayo po umawit sa Diyos. Lumapit po tayo nagpapakumbaba. Ang sabi po sa 2 Chronica 7 verse 14, sa sandaling ang bayang pinili ko ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikuran kasalanan, diringgin ko sila, papatawarin ko sila, ibabalik ko sa kanilang lupain ang kasagaran at katiwasayan. In Jesus' name. Pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Mula sa ating puso, gawin natin itong panalangin. Sa iyong paglinga, minsahe yan, yung awiting yan. Mahal tayo ng Diyos, hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Kaya buhay pa tayo. Binigyan tayo ng pamilya. Binigyan tayo ng trabaho. Binigyan tayo ng kabuhayan. Thank you, Lord, sa mga bagay na yan. Pero, ang mahalaga pa rin ay yung ating pagiging in love sa Diyos. Yung init ng pagmamahal natin sa Kanya. Marami tayong magagawa. Grabe, maraming tao mapapagpala kapag tayo ay restore. Maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus. Ulitin natin mula sa ating puso. Lord, nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan. Bumabalik kami sa inyo. Sariwain niyo po ang relasyon namin sa inyong harapan. I-restore nyo relasyon namin sa inyong harapan. Mahal po namin kayo. Naranasan na namin noon ang first love namin sa inyo. I-restore nyo ito ngayong umaga. O Diyos, thank you po sa pagbisita nyo sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyong pagbisita sa mga tahanan, sa iba't ibang bansa, sa mga ama, ina, dalaga at binata. Dalawin nyo kami. Salamat sa Holy Spirit na kumikilo sa oras na ito. In Jesus' name. Lika, taas po natin ating kamay, sambahin natin siya. Kumonekta ka. Yung ipinagpe-pray mo, madali lang yan. Yung mga kahilingan mo, sasamahan ka ng Diyos dyan. Puso muna natin ang ayusin natin sa Diyos. Sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka. Maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Yes. Kausapin niyo po ang Diyos. Manalangin kayo. Alam mo ang ugnayan mo sa Diyos. Alam mo ang inyong relasyon sa isa't isa. Ito ang pagkakataon para kumonekta ka sa Kanya.
Jesus, maghari. Yes. Tuloy-tuloy lang ating awit, samahin ng boses para gawin natin itong panalangin. Pura basa kakanda si karaba. Rika sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Ngayon pong oras na ito, marahil bago pa lang na nakapakinig ng ganitong pangangaral. Marahil ikaw naman ay may relasyon na sa Diyos. Ang Diyos hindi nagbabago ng isip, ng mga kaloob at pagtawag sa atin. Siya'y irrevocable. Nung ipanganak ka, alam na ng Diyos ang plano sa atin. Kaya ngayong umaga, bumawi ka, bumangon ka, gawin mo ang utos ng Diyos. Yan ang fulfillment ng ating buhay. The greatest investment is serving God. Wala nang papantay pa doon. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Nasa ibang bansa man kayo, nasa mga tahanan. Narito man, o kayo po'y bago, o matagal na, o ngayon ay kinakausap po tayo ng Diyos. 3 bagay lang, 4 na bagay lang ating gagawin. Magpakumbaba, manalangin, hanapin natin ang Diyos. Talikuran natin ang kasalanan, at tayo'y muling ibabangon, ibabalik ng Diyos yung mga nawala sa atin. Muling niya tayong papasaganain. Napakahalaga ng relasyon natin sa Diyos. Pinakaiingatan natin yan. Sabihin nyo, Panginoong Yesus, ngayon pong umaga, ako po'y nagpapakumbaba, nananalangin, at kinikilala ang inyong kapangyarihan. Inaamin ko po, marami po akong pagkukulang. Marami akong pagkakamali sa isip, sa salita, sa gawa, maging sa pakikinig. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka, Panginoon Yesus, sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas at hari na aking buhay. At sa oras na ito, ako'y anak mo na. Ako po'y mananalangin, Lord, thank you po sa mga tumanggap dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Salamat, ni-restore ninyo ang kanilang relasyon sa inyo. Yung iba, iniligtas niyo po ang kanilang kaluluwa. Ura, basa, kakanda, doon sa mga taong tumanggap ngayon. Lord, salamat, ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. At sila po'y magpatuloy. Magkaroon sila ng dadaluhang simbahan sa malalapit po sa kanilang tahanan na nagtuturo ng kaligtasan ay kay Kristo lamang masusumpungan. Gabayan nyo sila. At simula ito ng tagumpay ng kanilang pamilya. Kung sila man po yung mga magulang, dadaloy pababa ang pagpapala. O Diyos. Kung restore ang magulang, restore ang mga anak. O Diyos. Kung sila man po ay may mga posisyon sa kanilang mga negosyo, trabaho, dadaloy pababa ang biyaya at pagpapala. We speak revival. We speak salvation. We speak freedom sa lahat ng mga taong nasasakupan po namin. Handaraba sila man po ay nagtatrabaho sa gobyerno. Sa lahat ng kanilang nasasakupan, we speak freedom. We speak salvation. Ngayon pong umaga, Horaba, Kakanda, Sikeraba. Lord, thank you po, Ama. I declare doon sa mga may sakit, we speak healing. Lord, maliit na bagay lamang po ito. Ang sabi po sa Roma 8:32, kung ang kaisa-isang anak mong sa Jesus ay hindi mo naipagkait sa amin, gaano pa kaya yung mga kahilingan namin? Kung ito po'y sakit, Lord, pinapagaling nyo sila, pinapalakas nyo sila, sumasampalataya sila sa anak mong sa Jesus by spoken word, kagaya po ng centurion, kagaya po ng opisyal, na ang kanya pong katulong ay may sakit, sinalitalaang niya. Ang sabi nung kapitan, yung centurion, hindi na kailangan ikaw, Panginoong Jesus, ay pumunta. Sabihin mo lang, Lord, by spoken word, we speak healing. Sila may nasa tahanan, sila man po ay nasa mga hospital, Uraba, Sakakanda, Sikaraba, Kakanda, Sikaraba. Sila man po ay naririto, sa lahat po na may sakit, any name ng sakit. Ito man po ay high blood, ito man po ay tuberculosis, ito man po ay diabetes,
ito man po'y bukol, cancer, ito man po ay any name ng sakit, mas mataas ang pangalan ni Jesus. Ang sabi po sa 1 Peter 2:24, dahil sa kanyang lata at sugat, kami po ay nagsigaling. We speak healing. Hura basa kakanda sikara. Sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoon Jesus, anumang uri ng karamdaman nila, Lord, mula sa ilalim ng talampakan hanggang ulunan, pinapalakas niyo sila. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. Jesus, your name will break every captives. Be free, be healed in Jesus' name. Salamat sa kagalingan. Salamat sa restoration ng physical nilang katawan. Even sa spiritual nilang kalagayan. Hura basa kakanda sikaraba. Napakabuti mo. Salamat sa favor. Salamat sa anointing. Salamat sa anointing of moving forward. Salamat sa gift of faith sa buhay ng bawat isa. Salamat sa anointing ng undefeated intercessor mag-flow sa buhay po ng bawat isa. We release the anointing of undistracted prayer sa buhay po ng bawat isa. We release the gift of the Holy Spirit sa buhay po ng bawat isa. Uraba sa kakanda, sikaraba, pagpapatuloy ng paglilingkod ang bawat isa. At Lord, salamat po. Puspusin niyo po ng inyong salita ang buhay po ng bawat isa. Urabas, bless niyo po ang pamilya ng bawat isa. O Diyos, sikaraba, balot ng dugo na Jesus, yung aming mga angkan at pamilya, narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa, lahat na nakakonect, followers, viewers, ka-friends sa Facebook, lahat na nakakonect sa church na ito, ang buong body of Christ, hura, baraba, sikar, balot ng dugo na Jesus, ang angkan at pamilya ng bawat isa, walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya sa pangalan ng Jesus, lahat ng natural evil calamities, we cancel, yung mga sunog, yung mga trahedya, o ano man mga salot, we cancel in the name of Jesus. Lahat ng delay, we cancel in the name of Jesus. Handarabas sikaraba. At pahiran niyo po na inyong langis ang bawat isa. Urabas sikaraba. Salamat po. Even spirit of death, yung maagang kamatayan sa angkan at pamilya ng bawat isa, pinuputol namin ito in Jesus' name. Lahat ng sumpa na inihasik ni Satanas sa aming mga angkan at pamilya, ibinabalik namin ito kay Satanas. Ikaw, Satanas, sampu ng iyong mga demonyo, anumang sumpang nihasik mo sa mga tao, kamatayan, sakit at karamdaman, kaguluhan, ito ibinabalik namin sa iyo sa pangalan ng Jesus. Wala kang bahagi sa karya ng Diyos. Wala kang karapatan sa mga anak ng Diyos. Wala kang karapatan sa aming pamilya. Wala kang karapatan sa body of Christ. Nasa ilalim ka ng aming talampakan. Tinalo ka na Jesus sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago sa pamamagitan ng kamatayan Jesus sa krus ng Kalbaryo, na pagtagumpayan ka na niya at lahat ng mga kampon mo in Jesus' name. Totally, completely destroyed. Wala kang bahagi sa kaharian ng Diyos. Wala kang karapatan sa aming mga angkan in Jesus' name. Ama, we release promotion sa pamilya po ng bawat isa. We release revival, O Diyos. We release opportunity. We release blessing. We release salvation sa angkan ng bawat isa. We release strength, strong immune system. We release the power of the Holy Spirit. We release the gift of the Holy Spirit. Huraba, sakakanda, sikaraba. Lord, we release the anointing of conqueror sa buhay po ng bawat isa. Salamat, we release the revivalist anointing sa buhay po ng bawat isa. May lalakas, may sisigla sa mga taong makakasalamuhan nila. Gagamitin niyo ang bawat isa sa mga taong konektado sa amin. Pamilya, kaibigan, kamag-anak at nasasakupan. Thank you for the gift of faith sa buhay po ng bawat isa. Anointing of Abraham, dumaloy po sa buhay po ng bawat isa. Pagpapalain niyo ang bawat isa sa loob at labas ng bansa. Yung mga nag-a-apply sa trabaho, sa Pilipinas, sa ibang bansa, sa tamang panahon, aalis po sila in Jesus' name. Magpapadala na po kayo ng mga destiny helper, kingdom helper, gifted people. Pinirepare niyo na po ang buhay po ng bawat isa. Huraba, sakakanda, sikaraba, karaba. Yurobo, soko, kondo, sikaraba. Ya. Salamat po. Bless niyo po ang bawat isa. Hindi lamang ang church na ito, lahat ng church sa Pilipinas at sa ibang bansa. Salamat sa salvation. Salamat kami nakasamba. Salamat sa healing. Salamat sa revival ng body of Christ sa Pilipinas, sa buong mundo. Ang body of Christ ay mananagumpay. We are more than conqueror. Ang sabi po na inyong salita, at ngayon ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At kahit pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig sa iyo. Ano man talian mo rito sa lupa, tatalian sa langit. Ano man kalagahan mo rito sa lupa, kakalagahan sa langit. Lord, we speak revival sa mga church. Ang church ay lalakad sa inyong kalooban. Thank you for the power of the Holy Spirit, signs and wonders and miracles. Ang mga spiritual gifts, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, magpoplo ito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Bless Philippines! O Diyos, maraming salamat po. Bless OFW
maging mga kabuhayan ng bawat sa'yo pagpapalain nyo. Walang magugutom. We speak promotion. Maraming salamat po ngayong umaga. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Kayo lamang po ang karapat dapat na itaas, parangalan, mababa po ang aming sarili. In Jesus' name we pray. Amen and amen.